Kabanata 3031. Ang sandatang celestial na hawak ni Robon ay nagtataglay lamang ng 2,000 alituntunin. Medyo malayo pa ito para maituring na ganap na sukdulang sandatang celestial. Ang sinumang may ganitong uri ng banal na sandata ay tiyak na isang kahanga-hanga at maalamat na tao. Iyon ang iniisip niya tungkol kay Severin. Gayunpaman, may iba pang mga tanong na sumulpot. Kilala ni Robon ang lahat ng mga tanyag at kilalang henyo sa larangan ng celestial ngunit hindi niya kailanman narinig ang pangalan ni Severin. Matapos mag-isip ng matagal, umiling siya at tinignan si Severin ng may seryoso at mapagdudang tingin. Kumislap ang kanyang mga mata ng matinding layuning pagpatay. Saan man nagmula si Severin, papatayin siya ni Robon kung maglalakas loob itong agawin ang pagkakataon sa islang ito. Hindi niya hahayaang may humarang sa kanyang daan. Pumikit siya ng bahagya at naglabas ng hindi magiliw na aura. Kasabay nito, ipinatawag niya ang kanyang sandata, ang Heaven and Earth Ruler, isang gintong panukat. Humigit kumulang 5 pulgada ang haba nito at may higit sa 2,000 alituntuning kumikislap. Ang aura nito ay nakakatakot at nangingibabaw na tila kayang wasakin ang langit at lupa. Iwinasiwas niya ang panukat pababa at lumikha ng gintong sinag upang salakayin si Severin. Sumigaw si Severin at hindi siya susuko ng walang laban. Kahit pa ang kanyang kalaban ay isang malapit ng maging Celestial King. Ibinuhos niya ang napakalawak na kapangyarihan ng langit at lupa sa kanyang espada upang makalikha ng nakakatakot na lakas ng espada. Isang hugis gasukli na sinag ng espada ang sumugod pasulong sa napakabilis na bilis at winasak ang lahat ng madaanan nito. Biglang sumugod sina Severin at Robon sa isa't isa. Ang malalakas na pagsabog mula sa kanilang mga pag-atake ay parang kulog. Ang malakas na shockwave ay naghiwalay sa karagatan at lumikha ng bitik sa ilalim ng dagat. Sa loob lamang ng maikling sandali, nagbago ang kulay ng kalangitan dahil sa kanilang laban, at ang lupa ay yumanig na tila may lindol. Malayo sa silangang dagat, may isang isla na tinatawag na Squardash Island. Isa ito sa Tri-Celestial Islands. Isang lumilipad na espiritual na bangka ang makikitang mabilis na lumilipad sa ibabaw ng karagatan malapit sa Squardash Island. Ang lumilipad na espiritual na bangka, ang White Jade Spiritual Boat, ay may watawat ng fuse na nakataas sa palo ng bangka. Ang pinuno ng domain ng Southern Domain ay isang miyembro ng Fuse. Ang Fuse ang pinakamakapangyarihang angkan sa Southern Domain at isa sa 9 Heavens 10 Lands. Ang pamilya ay may 2 malapit ng maging Celestial King. Ang pinuno ng lumilipad na espiritual na bangka ay ang henyo ng Fuse, si Owen Pugh. Ang kanyang pangalan ay nasa True Dragon Board. Isa siyang celestial na nilalang mula pa noong sinaunang panahon na tinatawag ng mga tao na Celestial Owen. Ang kanyang pangunahing larangan ay ang prinsipyo ng apoy. Sa napakalakas na kapangyarihan sa pakikipaglaban, pumapatay siya na parang isang makinang pumapatay. Nang si Owen ay nasa ganap na yugto ng celestial, nakipaglaban siya sa isang Celestial King. Nauwi ito sa tabla dahil sa napakalakas ni Owen. Ang pagkakataon matapos ang pagsasanib ng langit at lupa ay hindi lamang para sa mga tao sa Blue Realm kundi pati na rin para sa mga tao sa larangan ng Celestial. Pinangunahan ni Owen ang kanyang mga tauhan, kabilang ang ilang mga Celestial at 100 pinakamataas na Paragons, patungo sa teritoryo ng silangang dagat kung saan nagsanib ang 2 mundo, upang maghanap ng mga pagkakataon at kayamanan. Biglang natakpan ang kalangitan ng may itim na ulap. May kulog at kidlat na tila magugunaw na ang mundo. Tumingin si Owen sa langit. Sa pamamagitan ng kanyang banal na pandama, naramdaman niya ang isang nakakatakot na aura ng labanan mula sa direksyong iyon. Umabot sa kanya ang shockwave at nagdulot ito ng panlalamig sa kanyang katawan. Agad niyang naunawaan ang nangyayari. Iniisip niya na isa itong labanan sa pagitan ng 2 malapit ng maging Celestial King at marahil ay naglalaban sila para sa isang kayamanan. Agad niyang inutusan na baguhin ang direksyon ng bangka patungo sa hindi pinangalanang isla. Binuksan ng bangka ang espasyo at lumipad sa bilis ng liwanag. Sa loob ng ilang segundo, narating nito ang malapit sa hindi pinangalanang isla. Tulad ng inaasahan, may nagaganap na labanan. Tumingin si Owen at nakilala si Robon dahil isa rin itong henyo na nakalista sa True Dragon Board.
Sa katunayan, nakalaban na ni Owen si Robin noon. Malaki ang lawak ng larangan ng Celestial Realm ngunit kahit ganoon, halos magkakakilala pa rin ang lahat. Karamihan sa mga kilalang henyo ay nagkita na o naglaban na noon. Matapos tingnan si Robin, ibinaling ni Owen ang kanyang paningin kay Severin. Nang mapansin niyang naglalabas si Severin ng aura ng ganap na yugto ng Celestial, nakuha nito ang kanyang interes. Pagkatapos ay nakita niya ang sukdulang sandatang Celestial na dala ni Severin, ang Loren Divine Blade. Mas lalo siyang nagulat. Naisip niya na interesante ito at hindi niya matandaang nakita na niya si Severin noon, ngunit nagagawa nitong makipagsabayan kay Robin. Isa itong ganap na yugto ng Celestial ngunit may hawak na sukdulang sandatang Celestial. Marahil isa itong henyo mula sa kabilang mundo. Nagsimulang hulaan ni Owen kung sino si Severin. Samantala, tumigil sa pakikipaglaban sina Severin at Robin dahil naramdaman nilang may paparating. Pareho silang tumingin sa espiritual na bangka. Nang makilala ni Robin na ang mga ito ay mula sa Fuse, natuwa siya at agad na nagpadala ng mensaheng telepatiko kay Owen. Owen, may sirang bahagi ng espiritual na ugat sa isla. Kung tutulungan mo akong makuha ang sukdulang sandatang Celestial ng lalaking iyon, ibibigay ko sa iyo ang sirang bahagi. Hindi agad sumagot si Owen. Sa halip, pinag-isipan muna niya ito. Sa kabilang banda, kumunat ang noo ni Severin nang makita niya si Owen. Mas hinigpitan niya ang hawak sa Loren Divine Blade. Bagaman hindi mukhang malakas ang aura ni Owen at tila isang ganap na yugtong ng Celestial lamang, nagbigay ito kay Severin ng kaparehong pakiramdam na naramdaman niya kay Celestial Elisa. Doon niya napagtanto na maaaring isa itong sinaunang nilalang na Celestial. Matapos makipaglaban kay Robin ng ilang sandali, nalaman ni Severin ang antas nito. Habang naghahanda siyang gamitin ang kanyang pinakamalakas na pag-atake at alas upang patayin si Robin, may isa pang Celestial na dumating na naglagay sa kanya sa hindi kanais-nais na sitwasyon. Mistulang isang kataas-taasang banal na general mula sa kaguluhan si Robin habang nakalutang sa himpapawid at ang kanyang buhok ay hinahampas ng hangin. Nang hindi siya makakuha ng sagot mula kay Owen, nagsimula siyang kabahan at mangamba. Mula sa maikling labanan, napagtanto niya na napakalakas ni Severin. Kung nais niyang patayin si Severin, kailangan niyang gamitin ang lahat ng kapangyarihan at teknik na alam niya. At kahit iyon ay hindi magarantiya ng tagumpay. Matapos ang pagsusuri, napagpasyahan niyang hindi sulit ang sumubok mag-isa, dahil dumating na si Owen at pinapanood sila. Kaya nagpadala siya ng isa pang mensaheng telepatiko kay Owen. Owen, sa tingin ko misteryoso ang lalaking ito. Kung tutulungan mo akong patayin siya, hahayaan kitang pumili ng kahit ano mula sa kanyang storage ring. Agad na tumanggo si Owen at pumayag. Kasunduan. Pagkatapos nito, humakbang si Owen sa kawalan at lumipad patungo kay Robin. Nang makita iyon, umismid si Severin at nagsalita. Ang ibig bang sabihin nito ay sasali na rin siya sa laban. Ibigay mo ang sukdulang sandatang Celestial at ang iyong storage ring at hahayaan kitang mabuhay, sabi ni Owen ng mahina. Malinaw na hindi niya itinuturing na banta si Severin. Pareho silang henyo ni Robin at kapwa nakalista sa True Dragon Board. Kapag pinagsama ang kanilang lakas, hindi problema ang pumatay ng isang malapit ng maging Celestial King. Kaya ang isang ganap na yugto ng Celestial na may sukdulang sandatang Celestial ay hindi malaking problema para sa kanila. Nang makita ni Severin na nakapagdesisyon na si Owen na tulungan si Robin, tumigil siya sa pagngiti at nagsalita ng walang emosyon, na kung talagang nais nilang mamatay, pagbibigyan niya sila. Pagkatapos nito, sumabog ang isang nakakatakot na banal na liwanag mula sa kanyang katawan. Napakalakas ng kanyang lakas ng espada. Ang 3,000 prinsipyo ng kapangyarihan ay naging isang banal na tulay sa ilalim ng kanyang mga paa. Mistulang isang makapangyarihan at dakilang nilalang si Severin. Ang aura na kanyang inilalabas ay lubhang nakakatakot. Ang kapangyarihan ay napakalakas na ang langit at lupa ay tila nagiging isang pagan. Ang mga prinsipyo ay umiikot sa kanyang katawan. Bawat selula ng kanyang katawan ay kumikislap sa liwanag na yumanig sa siyam na langit. Ang nakakatakot na lakas ng espada ay napunit ang kawalan at umabot hanggang sa araw at buwan.
Kahit ang mga nasa 3,000 milya ang layo ay nararamdaman ang pagkapaso ng kanilang balat dahil sa di nakikitang lakas ng espada. Tinitigan ni Severin sina Owen at Robin ng malamig at iwinasiwas ang Loren Divine Blade. Lumipad ang sinag ng espada na parang gasukle at hinarangan ang paningin ni Owen at Robin. Nang itim ang mukha ni Robin. Oh no, matapos ang naunang laban, alam niya kung gaano kalakas si Severin. Ang sukdulang sandatang celestial na Loren Divine Blade ay may 3,000 makapangyarihang prinsipyo na nakaukit dito at may kakayahang supulan ang kaparehong antas ng sandatang celestial. Ang Heaven and Earth ruler ni Robin ay nagningning sa kumikislap na lilang liwanag. Ang heptagold na enerhiya mula sa langit at lupa ay pumasok sa panukat at lumikha ng isang sinag. Sa pagkakita kung gaano kaseryoso si Robin, napagtanto ni Owen na hindi niya dapat maliitin si Severin. Gumawa siya ng selyo gamit ang kanyang mga daliri at itinuro ito sa gitna ng kanyang noo. Isang turkesa na marmol na puno ng malinaw na banal na tubig ang lumitaw. Kasing laki ito ng isang alchemical peel. May taglay itong kuryente na parang isang igat na lumalangoy sa karagatan at naglalabas ng mataas na uri ng aura. Go! Mabilis na ipinasa ni Owen ang napakalaking kapangyarihan ng langit at lupa upang palakasin ang banal na liwanag ng Water Thunder Marble. Ang banal na kulog ay may napakataas na kapangyarihang pumatay na kayang wakasan ang mundo. Umalis ang banal na kulog mula sa Water Thunder Marble at lumipad patungo sa target. Lumitaw ang sonic boom sa dinaraanan nito. Ang malinaw na banal na kulog ay nag-akit ng may itim na ulap upang takpan ang kalangitan sa loob ng higit sa 3,000 milya at pinadilim ang lupa. Matapos ang ilang pagsabog, ang mga lupain sa paligid ng labanan ay tinamaan na parang binungkal. Ang malalakas na alon ay tumama sa mga isla at nagdulot ng posibleng tsunami. Sa himpapawid, hawak ni Owen ang Water Thunder Marble at tumingin kay Severin. Kumislap ang kulog sa kanyang mga mata. Ang maikling labanan ay nagdulot kay Owen na maging mas maingat at seryoso. Bagaman inaasahan niyang si Severin ay isang henyo mula sa Blue Realm at narito sa larangan ng Celestial Realm dahil sa pagsasanib, hindi niya inasahan na ganito ito kalakas kahit isa lamang itong ganap na yugto ng Celestial. Hindi nakapagtataka na binalaan siya ng kanyang nakatatanda na huwag gumawa ng kaaway mula sa ibang mundo. Sa kasaysayan, may kaso ng Green Emperor na naging Celestial King laban sa lahat ng posibilidad. Ang pinakahuling kaso ay isang matandang lalaki na pumatay ng maraming mga nilalang mula sa ibang mundo sa hangganan ng dagat. Mariing umiling si Owen upang alisin ang mga iniisip na iyon. Sa matinding titig, tiningnan niya si Severin. Pagkatapos ay inihagis niya sa himpapawid ang Water Thunder Marble. Lumaki ang marmol at lumikha ng napakalakas na hangin upang durugan si Severin. Hindi papayag si Robin na maagaw ni Owen ang lahat ng atensyon. Iwinasiwas niya ang Heaven and Earth ruler. Isang matinis na tunog ang bumasag sa kawalan at dinurog ang 5 elemento. Nagbanggaan ang kanilang mga sandatang celestial. Kumalat ang mga liwanag na parang paputok sa paligid. Napakabilis ng kanilang galaw kaya anino na lamang ang nakikita ng iba. Ilang milya ang layo mula sa labanan, pinapanood ng mga Pews ang laban mula sa espiritual na bangka. Matindi ang labanan habang ang dalawang malapit ng maging Celestial King ay nakikipaglaban sa isang ganap na yugto na Celestial. Iba't ibang banal na liwanag ng mga alituntunin ang kumikislap sa kawalan. Ilang mga Celestial mula sa Pews ang nanunood sa unahan ng bangka. Nakabuka ang kanilang mga bibig at halatang gulat. Sino ang lalaking iyon? Paano nagagawa ng isang ganap na yugto ng Celestial na lumaban ng mahigit 100 beses laban sa dalawang malapit ng maging Celestial King? Si Robin ay isang malapit ng maging Celestial King. Ang kanyang Heaven and Earth ruler ay may higit sa 2,000 makapangyarihang prinsipyo. Ang kanyang lakas ay kabilang sa nangungunang 10 sa True Dragon Board. Ngunit hindi niya matalo ang lalaking iyon kahit kaunti. Hoy! Tandaan mo! Si Owen ay isang sinaunang nilalang na Celestial. Si Celestial Owen ay yumanig sa 9 na langit at 10 lupain. Ang lalaking iyon ay isang ganap na yugto lamang ng Celestial. Hindi siya magtatagal bago siya patayin ni Owen. Pati ang kanyang kaluluwa ay maglalaho. Ang isla ay nababalutan ng makapal na patong ng lila na aura.
Iniisip nila kung anong uri ng kayamanan ang nasa isla. Hehe, isa lamang kaming mga celestial. Huwag na tayong mag-isip tungkol sa kayamanan. Sa pagsasanib ng langit at lupa, maraming mga halamang celestial ang lumilitaw. Sana ay makahanap tayo ng ilan dito. Patuloy na nag-uusap at nagbibiruan ang mga Pews dahil iniisip nila na darating na lamang ang sandali na mapapatay ni Owen si Severin. Samantala, magkasamang lumaban sina Owen at Robin laban kay Severin sa matinding labanan. Habang tumatagal ay mas lalo silang nagiging balisa. Lalo na si Owen. Ang Water Thunder Marble ay nagsisimula ng maging hindi matatag. Matapos ang ilang banggaan, unti-unting dumidilim ang banal na liwanag ng mga alituntunin. Ang lakas ni Severin ay higit sa inaasahan niya. Ang huling pag-atake niya ay hindi tumama kay Severin kaya agad siyang umatras pabalik kay Robin. Pagkatapos ay lihim siyang nagpadala ng mensahe gamit ang kanyang banal na pandama. Robin, ang lalaking ito ay kakaiba. Sa tingin ko hindi na tayo dapat maghintay pa. Kailangan natin siyang patayin ngayon upang maiwasan ang pagkuha ng atensyon ng iba dahil sa fragment ng espiritual na ugat sa isla. Alam ni Robin kung ano talaga ang ibig sabihin ni Owen. Gayunpaman, ang pinakamahalaga ay mapaksa si Severin ngayon. Hindi ito ang tamang oras para makipagtalo kay Owen. Sumagot si Robin na pigilan siya at gagamitin niya ang banal na teknik ng Celestial King. Tumingin si Owen kay Robin at tumango siya. Sige, alam niya na si Robin ay isang disipulo ng Tri-Celestial Islands ngunit hindi niya alam na kaya nitong gamitin ang banal na teknik ng Celestial King. Ang Hand of God ay isa sa 36 na banal na teknik ng Celestial King. Upang magamit ito, kailangang maunawaan ang prinsipyo ng pagpatay, tipunin ang heptagold na enerhiya, at tunawin ang langit at lupa upang makuha ang napakalakas na kapangyarihan na kayang yumanig sa langit at lupa. Lihim na napagpasyahan ni Owen na hindi niya gugustuhing maging kaaway si Robin, pagkatapos ng laban na ito dahil alam niyang hindi niya kayang labanan ang Hand of God kahit pabahagyang kapangyarihan lamang ang magamit nito. Sa puntong iyon, mabilis niyang pinunit ang kawalan at binagsakan si Severin gamit ang Water Thunder Marble. Matapos ang ilang pagtatangka nina Owen at Robin na patayin siya, tuluyan ng hindi napigilan ni Severin ang kanyang galit. Itinaas niya ang kanyang kamay at pinaggana ang mga alituntunin ng espasyo sa paligid niya. Agad na naging makapal at matigas ang espasyo na parang bakal. Tinakpan ng banal na liwanag ng mga alituntunin ang Water Thunder Marble at ikinulong ito sa loob. Sinamantala niya ito at pumasok sa kawalan. Kumislap ang espasyo sa pagitan ng kanyang mga kilay. Pagkatapos ay ibinagsak niya ang Green Emperor Tower na kasing laki ng palad kay Owen. Ang pag-atakeng iyon ay labis na nakasakit kay Owen at siya ay samuka ng dugo. Ang kalahati ng kanyang celestial na katawan ay nabasag at naging mistulang madugong ulap. Pagkatapos ay ipinatawag ni Severin ang Loren Divine Blade. Sa isang hakbang ay lumitaw siya sa kinaroroonan ni Owen at nagsalita ng malamig. Sa sandaling iyon na malapit na siyang mamatay ay nakakagulat na kalmado si Owen. Naramdaman niya na nakakulong ang Water Thunder Marble. Nang walang pag-aalinlangan ay pinunit niya ang kawalan at sinubukang tumakas. Ngunit hindi siya binigyan ni Severin ng pagkakataon. Muling tumama ang nakatagong Green Emperor Tower. Ang kapangyarihan ng sukdulang sandatang celestial ay parang bumabagsak na bulalakaw. Ibinagsak nito si Owen sa lupa. Robin, ano pa ang hinihintay mo? Gawin mo, sigaw ni Owen habang pinipilit siya ng Green Emperor Tower sa lupa. Doon biglang nagbago ang langit. Isang kulay abong banal na liwanag ang sumira sa kaguluhan na parang unang sinag ng araw upang lumikha ng bagong mundo. Naging isang napakalaking palad ito at bumagsak sa bilis ng liwanag. Sa sandaling iyon ay unang beses na nakaramdam si Severin ng panganib habang lumalaban sa isang celestial na uri ng maramdaman niya ang walang kapantay na aura na nagmumula sa Hand of God. Doon niya napagtanto na ang napakalaking palad ay maaaring isang banal na teknik ng Celestial King. Kung hindi siya mag-iingat ay maaari siyang masaktan. Dahil alam niya ang panganib ay hindi siya naglakas loob na lumaban. Sa isang pag-iisip ay pinabalik niya ang Green Emperor Tower upang protektahan siya. Kasabay nito ay pilit niyang ipinasok ang kapangyarihan ng langit at lupa sa Loren Divine Blade. Kabanata 3035. Sa sandaling nagbanggaan ang Hand of God at ang Green Emperor Tower,
naramdaman ni Severin na parang tinamaan siya ng bundok. Umubo siya at samuka ng dugo. Sa kabila nito, nagpatuloy siya at iwinasiwas ang Loren Divine Blade. Isang sinag ng espada na may habang 30 milya ang nabuo. Pinunit nito ang kawalan at tumama sa Hand of God. Napakalakas ng shockwave kaya nagsimulang yumanig ang lupa. Pagkatapos noon, humakbang si Severin pasulong. Isang banal na tulay na gawa sa 3,000 prinsipyo ng kapangyarihan ang lumitaw sa ilalim ng kanyang mga paa. Maraming alituntunin ang tila bumubulong habang ang mga kadena ng kautusan ay lumitaw mula sa kawalan. Lumitaw ang landas ng espasyo at oras at ginawa ang paligid bilang kanyang domain. Matapos umangat si Severin sa ganap na yugto ng Celestial, lumawak din ang kanyang domain ng higit sa 30 milya. Isang hindi nakikitang alon ang dumaan sa kawalan at binalot sina Owen at Robin. Ano ang nangyayari? Bilang isang malapit ng maging Celestial King, mataas ang sensitibo ni Robin sa pagbabago ng langit at lupa. Agad niyang naramdaman na may mali. Ngunit ang espasyo sa paligid niya ay nagsimulang sumikip na parang alon ng dagat at ang oras ay tila mabilis na dumaan bago pa siya makagalaw. Sa loob lamang ng ilang paghinga, naramdaman niya na parang libo-libong taon ng kanyang buhay ang nawala. Ang kakaibang pangyayari ay nagdulot sa kanya ng lamig at nanginginig ang kanyang kaluluwa. Sinubukan niyang lumaban ngunit si Severin ay parang walang kalaban-laban sa space-time domain. Pinigilan ng puwersa ng espasyo at oras si Robin at ang kanyang atake. Sa pananaw ng iba, si Robin ay tila mabagal kumilos at pinagpapawisan na parang nasa sauna. Napansin din ito ni Owen. Dahil siya ay malubhang nasugatan, napatay siya sa mismong sandali na nasa loob siya ng domain at wala siyang nagawa upang pigilan ito. Ngayon ang oras ko, na sabi ni Severin habang nakangisi nang makita si Robin na nakulong at si Owen na patay na. Dahan-dahan siyang lumapit kay Robin. Ang mga alituntunin sa ilalim niya ay gumagawa ng sumisipol na tunog sa bawat hakbang, na lalong nagpapalakas sa puwersa ng espasyo at oras na dumidiin kay Robin. Ang kanyang sixth sense ay naputol at nawala ang koneksyon ng kanyang kaluluwa sa labas na mundo. Sa isang iglap ng kanyang kamay, ang Loren Divine Blade ay naging sinag ng liwanag na parang pinakamataas na sinag ng espada na tumawid sa ilog ng panahon mula pa noong sinaunang panahon. Ang aura ng sinag ay napakalakas na ang mga alituntunin ay sumusuko at ang langit at lupa ay natatakot. Kahit hindi siya nakulong, tiyak na matatakot si Robin sa lakas nito. Ang space-time domain ay naglimita at nagpabagal sa galaw ni Robin. Kaya't wala siyang nagawa kundi panuurin ang paglapit ng sinag ng espada. Sa kritikal na sandaling iyon, nagpadala siya ng mensaheng telepatiko kay Severin upang magmakaawa. Hoy, ako ay mula sa Tri-Celestial Island. Hindi mo ako pwedeng patayin. Handa akong sumuko at maging alipin mo. Hindi tumigil si Severin. Sa katunayan, pinutol niya ang anumang mensahe mula kay Robin. Nang makita ni Robin na papalapit ang sinag ng espada, patuloy siyang nagpupumiglas at sumigaw ng galit. Hindi. Ang nakakatakot na kapangyarihan ay dinurog ang kanyang katawan at ginawa itong isang kumpol ng dugong ulap. Nang makumpirma ni Severin na patay na si Robin, nakaramdam siya ng ginhawa. Gayunpaman, hindi niya agad tinanggal ang space-time domain. Sa halip, lalo pa niya itong pinalakas hanggang sa tuluyang mawala ang natitirang aura at asensya ng dugo ni Robin. Pagkatapos nito, inalis niya ang domain at huminga ng mabigat dahil sa pagod. Ang pagkamatay ng isang malapit ng maging Celestial King ay nagdulot ng isang pambihirang pangyayari sa loob ng libo-libong milya. Ang langit at lupa ay tila nagluksa at ang bawat nilalang sa larangan ay nakadama ng kalungkutan para sa kanyang pagkamatay. Isang kulog ang bumagsak mula sa madilim na kalangitan. Isang malakas na hangin ang hamihip. Nagsimulang umulan ng kulay dugo na parang umiiyak ang langit. Nako, ang kulay ng ulan ay kulay dugo. Naririnig ko ang pagdadalamati ng bawat nilalang. Isang malapit ng maging Celestial King ang namatay. Sino kaya iyon? Sino ang kayang yumanig sa silangang dagat ng ganito? Ang bawat cultivator sa Celestial Realm ng silangang domain at katimugang domain ay tumingin sa dugong ulan. Puno ng kalungkutan at pagkabigla ang kanilang mga puso at isa-isa silang nag-usap. Ilang milya ang layo, pinanood ng mga Pews habang pinapatay ni Severin sina Robin at Owen.
Natulala sila at hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Paano nangyari iyon? Sina Owen at Robin ay parehong malapit ng maging Celestial King at kabilang sa nangungunang 10 ng True Dragon Board. Hindi sila kayang talunin ng sinumang kapantay nila at kaya pa nilang pumatay ng mas mataas pa sa kanilang antas. Paano sila natalo sa laban na ito, kahit magkasama pa sila? Imposible ito. Ang lalaking iyon ay isang ganap na yugto lamang ng Celestial. Paano siya naging ganito kalakas? Hindi makapaniwala ang mga Pews at inakala nilang magwawakas na ang mundo. Natarante sila at natakot dahil hindi nila alam ang gagawin. Bagaman malayo sila sa labanan, si Severin ay matagal nang nakatutok sa kanila. Iwinasiwas niya ang kanyang kamay upang makuha ang mga storage ring ni Robin at Owen, ang Water Thunder Marble, at ang Heaven and Earth Ruler. Hindi man lang niya tiningnan ang mga nakuha, pinunit niya ang kawalan at mabilis na lumipad patungo sa espiritual na bangka. Sa isang iglap ay nasa ibabaw na siya nito. Walang awa siyang sumalakay gamit ang Loren Divine Blade. Naglabas ang Loren Divine Blade ng matinding banal na liwanag. Ang walang katapusang mga alituntunin ay nagsama-sama upang bumuo ng nakakatakot na sinag ng pagpatay. Nagulat ang mga Celestial sa bangka. Bago pa sila makalaban, bumagsak na ang nakakatakot na sinag at agad na winasak ang espiritual na bangka at pinatay ang lahat ng Celestial at mga Supreme Paragon dito. Matapos makumpirma ni Severin na walang nakaligtas, nakaramdam siya ng ginhawa at bumalik sa hindi pinangalanang isla. Sigh, kailangan kong kunin ang fragment ng espiritual na ugat at umalis dito kaagad. Sa tingin ko kumalat na sa buong silangang dagat ang shockwave ng laban. Ang gusto lamang ni Severin ay makaalis agad upang maiwasan ang anumang problema. Malaki ang nabawas sa kanyang kapangyarihan ng langit at lupa dahil sa space-time domain. Unti-unti niyang ni-restore ang Small Thousand World ngunit hindi pa siya kasing lakas ng dati. Kaya mabilis niyang sinira ang restriction ng isla at kinuha ang fragment ng espiritual na ugat. Nang makita niya ito, bahagya siyang natigilan. Isa itong sanga na nagtataglay ng kapangyarihan ng prinsipyo ng pagpatay at binalot ng heptagold na enerhiya. Ang sanga ay tuyo at halos natutuklap na ang balat nito. Gayunpaman, ang mataas na aura nito ay maihahambing sa isang sandatang Celestial. Nagdulot ito ng kakaibang pakiramdam kay Severin. Ito ay fragment mula sa Four Elements Divine Tree. Mukhang maswerte ako at nakolekta ko ang mga fragment ng espiritual na ugat na ito. Baka balang araw makolekta ko ang lahat ng fragment at mabuhay muli ang Four Elements Divine Tree. Matapos magulat, kinuha ni Severin ang sanga at umalis sa isla. Hindi nagtagal, may portal na lumitaw sa langit sa ibabaw ng isla. Isang dalaga na maganda at nakasisilaw ang anyo ang lumabas mula sa portal na parang diyosa na bumababa mula sa siyam na langit. Tiningnan niya ang isla at binuksan ang mapa. Sa seryosong mukha, sinabi niya, "May nauna na ba sa akin?" Ang dalagang iyon ay lumulutang sa himpapawid at tiningnan ang isla kung saan kinuha ang kayamanan. Kumislap ang isang liwanag sa kanyang maliwanag na mga mata. Marahil ay may nakatawag ng kanyang pansin. Iwinasiwas niya ang kanyang kamay sa hangin. Ang espasyo at oras sa paligid niya ay umikot pabalik, na parang binabalik ang nakaraan. Ang nakakatakot na kapangyarihan ng langit at lupa ay nagpakita ng labanan nina Severin, Robin, at Owen. Pagkatapos, mahinang bulong niya sa kanyang sarili sa cute na tinig. Interesante, saan ba galing ang taong ito? Talagang pinatay niya sina Robin at Owen sa laban na isa laban sa dalawa, kahit pareho silang malapit ng maging Celestial King at siya ay isang ganap na yugto lamang ng Celestial. Hindi siya mukhang galing sa Clearwind Sect, Tri-Celestial Island, o Heaven Palace. Galing ba siya sa Blue Realm? Ngumiti ang dalaga at tumingin sa direksyon kung saan umalis si Severin. May natitirang aura pa ito sa hangin. Nagpakita ang kanyang bituing mga mata ng mapanuksong tingin. Ganun ba? Ang mahalaga ay ang nangyayari sa silangang dagat. Sigurado akong nagkaproblema ang lalaking ito sa Tri-Celestial Island. Ang magandang dalagang may mukhang parang karaniwang kapitbahay ay umiling. Pagkatapos ay pinunit niya ang kawalan at umalis. Sa isang iglap, lumipad si Severin ng libo-libong milya mula sa hindi pinangalanang isla hanggang sa mawala ang panganib na kanyang naramdaman.
Pagkatapos ay pinunasan niya ang pawis sa kanyang noo. Sa sandaling pinatay niya sina Robin at Owen, naramdaman ng kanyang malakas na primal spirit na nakakuha siya ng atensyon mula sa libo-libong milya sa paligid ng silangang dagat. Ang matinding laban ay kumonsumo ng higit sa kalahati ng kapangyarihan ng langit at lupa sa kanyang katawan. Nang mapansin niya ang atensyon, ang una niyang instinct ay tumakas ng malayo. Sa loob lamang ng maikling sandali, naramdaman niya ang malakas na pagbabago ng mga alituntunin ng espasyo sa kalangitan ng hindi pinangalanang isla. Mas malakas pa ito kaysa kay Robin. Hindi naglakas loob si Severin na manatili at mabilis na pinunit ang kawalan at gumamit ng teleportation upang lumayo ng ilang daang milya. Napakalakas ng taong iyon, parang sinasakal ako ng kanyang hininga. Hindi ko siya kayang labanan kahit pa nasa pinakamalakas akong anyo. Hinaplos ni Severin ang kanyang dibdib habang nakaramdam ng takot. Pagkatapos ay maingat niyang ginamit ang kanyang banal na pandama upang mag-imbestiga. Maya-maya ay narating niya ang isang maliit na isla. Bumaba siya rito at nagplano munang magpahinga. Hindi nag-aksaya ng oras, agad siyang nag-set up ng formation upang maging invisible at hindi siya makita ng iba. Pagkatapos ay umupo siya ng naka-cross-leg, uminom ng mga pill, at nagsimulang mag-ensayo upang ibalik ang kapangyarihan ng langit at lupa. 15 minuto ang lumipas, halos ganap nang naibalik ang kanyang kapangyarihan ng langit at lupa. Binuksan niya ang kanyang mga mata at dalawang nakakatakot na sinag ang lumabas. Maging ang espasyo sa harap niya ay hindi nakayanan at agad na nabasag. Pagkatapos ay huminga ng malalim si Severin. Sa pamamagitan ng kanyang banal na pandama, tiningnan niya ang kanyang katawan at naghanda na pagsamahin ang fragment na nakuha niya sa Green Dragon Branch. Sa sandaling ilabas niya ang fragment, nagsimulang umulan ng langit at namukadkad ang mga gintong lotus. Ang kalangitan ng isla ay napuno ng lila na aura at makukulay na bahaghari. Napakaganda at kamangha-mangha ang pangyayari. Sa kabutihang palad, nakapag-set up si Severin ng formation upang ihiwalay ang isla. Kung hindi, tiyak na maaakit nito ang atensyon ng marami. Tiningnan niya ang tuyong puting sanga. Bumilis ang kanyang paghinga habang dahan-dahan niyang nilunok ang sanga sa Small Thousand World. Sa sandaling pumasok ang sanga sa Small Thousand World, ang dalawang fragment ay tila naghanap sa isa't isa at lumikha ng isang hindi nakikitang puwersa. Nagsindi ang mga bahagharing liwanag sa buong mundo. Ang kapangyarihan ng langit at lupa ng Small Thousand World at ang 3,000 prinsipyo ng espasyo ng pinagmulan ay naging marahas at sumugod patungo sa mga fragment ng espiritual na ugat na parang lumaragasang alon. Sa sandaling iyon, lahat ng nabubuhay na nilalang sa Small Thousand World ay lumuhod at sumamba habang nag-aawitan ng mga bulong ng paggalang. Mula nang umangat si Severin sa ganap na yugto ng Celestial, unti-unting naging mga cultivator ang mga nilalang sa Small Thousand World. Ang pinakamalalakas sa kanila ay naging Royal Saints. Ngunit sa sandaling iyon, napilitan silang damapa sa lupa dahil sa aura mula sa pagsasanib ng mga fragment ng espiritual na ugat. Sila ay natakot at nanginginig ng husto. Hindi nagtagal ang proseso ng pagsasanib, marahil ay 5 hanggang 7 minuto lamang. Pagkatapos, nawala ang mga bahagharing liwanag at ang mga kakaibang pangyayari. Nakita ni Severin ang isang banal na puno na may taas na humigit kumulang 80 pulgada sa harap niya. Ang panlabas na bahagi ng banal na puno ay may mga pattern ng mga alituntunin. Ang mga pattern ay mahirap unawain. Sa isang tingin lamang, tila huhulihin nito ang kaluluwa at pipilitin kang titigan ito. May dalawang sanga ito na magkaibang kulay. Dalawang uri ng enerhiya ang nagtagpo sa mga dahon ng dalawang sanga, ang heptagold na enerhiya at ang kidlat na enerhiya. Dahil dito, ang dalawang sanga ay parang berdeng dragon at puting tigre. Tuwa ang naramdaman ni Severin. Nakuha niya ang dalawang elemento ng 4 Elements Divine Tree. Kahit hindi niya makuha ang dalawa pa, ang banal na punong ito ay kasing lakas na ng isang karaniwang sandatang celestial. Bukod dito, ang mga dahon nito ay napakahalagang kayamanan para sa mga cultivator na hindi pa celestial. Kahit hindi ito kasing lakas ng sandatang celestial, ang kapangyarihan nito ay katumbas ng proteksyong banal na sandata. Punong-puno ng saya si Severin.
Itinanam niya ang Four Elements Divine Tree sa tabi ng Chaotic Peach Tree at inilagay ito sa pinakamataas na bahagi ng tuktok upang matanggap ang pagbibinyag ng libo-libong bituin at mga alituntunin. Pagkatapos nito, ibinalik niya ang kanyang banal na pandama sa tunay na mundo. Kinuha niya ang mga storage ring ni Robin at Owen, binasag ang mga restriction, at sinimulang tingnan ang laman. Violet Sunflower, Heavenly Thunder Spiritual Liquid. Maganda ito para sa mga celestial. Matapos makuha ang fragment ng Four Elements Divine Tree, hindi na gaanong naging kapansin-pansin kay Severin ang mga karaniwang kayamanan. Kahit sina Owen na isang sinaunang celestial na nilalang at Robin na isang malapit ng maging celestial king, ay may mga karaniwang laman lamang sa kanilang storage ring para kay Severin. Ilang bagay lang ang nakatawag ng kanyang pansin. Ang Violet Sunflower ay isang celestial na damo na makakatulong sa isang maagang yugto ng celestial upang makasulong sa gitnang yugto. Ang Heavenly Thunder Spiritual Liquid naman ay isang uri ng panlunas na celestial na bagay. Maliban doon, wala nang iba pang nakapukaw ng atensyon ni Severin. Medyo nadismaya siya at ibinalik ang storage ring sa Small Thousand World. Kahit hindi niya magamit ang karamihan sa mga ito, makakatulong pa rin ito sa Longevity Alliance, sa kanyang mga asawa, at kay Celine. Sa huli, tiningnan niya ang Water Thunder Marble at Heaven and Earth Ruler. Ang mga sandatang celestial na ito ay may higit sa 2,000 prinsipyo na nakaukit, kaya itinuturing silang superior na uri ng sandatang celestial. Ang una niyang plano ay sirain ang mga sandatang ito upang makuha ang kanilang enerhiya at palakasin ang Small Thousand World, ngunit binitawan niya ang ideyang iyon. Iba na ang nangyayari ngayon. Nasa celestial realm na kami. Mas mabuting itabi ko na lang ito para kay Master at sa iba dahil wala pa silang sandatang celestial. Malaki ang pagkakaiba ng may sandatang celestial at wala nito sa labanan ng mga celestial. Dahil may Lauren Divine Blade si Severin, nagagamit niya ang kapangyarihan ng mga alituntunin upang durugan ang sinumang kapantay niya. Sa huli, iyon ang dahilan kung bakit niya napatay si Anstora na isang mid-stage celestial. Kung wala siyang sandatang celestial, maliit ang tsansa niyang mapatay si Anstora kahit pa maunawaan niya ang space-time domain. Pagkatapos nito, ibinalik niya ang mga sandatang celestial sa storage rings at lumipad patungo sa kalangitan. Umalis siya sa isla at nagpatuloy sa paghahanap ng iba pang mga pagkakataon sa silangang dagat. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kasabay nito, sa wakas ay tumigil na rin ang dugong ulan. Lumanas ang kalangitan at nawala ang madidilim na ulap. Ang kalahati ng mga tao sa celestial na mundo ay natulala dahil sa biglaang pangyayaring dulot ng pagkamatay ng isang malapit ng maging celestial king. Mula nang maganap ang pagsasanib ng langit at lupa, ang 5 pinakamalalakas na celestial king ay nagbabantay sa hangganang dagat upang pigilan ang mga nilalang mula sa ibang mundo na makapasok sa celestial realm at magdulot ng kaguluhan. Bukod dito, ang isang celestial king ay hindi kailanman papansin sa pakikipaglaban sa isang malapit ng maging celestial king. Wala itong ipinagmamalaki kahit mapatay pa niya ito, at itinuturing itong kahihiyan. Isa itong hindi nakasulat na patakaran na matagal nang umiiral sa celestial na mundo. Samantala, ang grupo mula sa Clearwind Sect ay patuloy na naggalugad sa mas malalim na bahagi ng silangang dagat. Si Wilbur ay nagulat nang makita ang dugong ulan sa kalangitan at naunawaan niya kung gaano ito kaseryoso. Isang celestial na Panginoon at isang malapit ng maging celestial king ang napatay. Ang taong pumatay sa kanila ay tiyak na napakalakas. Kung makita natin siya, dapat iwasan natin siya sa lahat ng paraan. Hindi sumang-ayon ang ibang disipulo ng Clearwind Sect at umismid. May ilang elite na disipulo na nasa ganap na yugto ng celestial sa kanilang grupo at inisip nilang nagpapalaki lang si Wilbur. Sige na Wilbur, kailangan ba talaga iyon? Iwasan siya sa lahat ng paraan. Ang Clearwind Sect ay isa sa 4 na pangunahing sekta sa celestial na mundo. Ikaw ay pang-5 sa True Dragon Board. Bakit ka matatakot sa kanya? Sumang-ayon ang isa pang nasa ganap na yugto ng celestial. Tama iyon. Mas makatuwiran kung mga mula sa Heaven Palace, Tri-Celestial Islands,
At in Jenny Paradise ang iiwasan natin. Bakit tayo matatakot sa kung sino lang? Marahil swerte lang ang nagdala sa kanya upang mapatay si Robin. Tiningnan ni Wilbur ang mapanlait na tingin ng kanyang mga junior at napabuntong hininga. Pinagsabihan niya sila, tumingin ba kayo sa salamin kamakailan? Sa tingin ba ninyo napakadali pumatay ng malapit ng maging Celestial King? Kung ganoon, sana ay napatay na natin lahat ng henyo sa Chaotic Prodigy Board. Para kay Wilbur, ang isang malapit ng maging Celestial King ay nakolekta na ang kanyang mga nakaraang alaala at naunawaan ang 3,000 prinsipyo ng kapangyarihan. Kahit siya ay hindi sigurado na kaya niyang patayin ang kaparehong antas niya. Halos imposible patayin ang isang malapit ng maging Celestial King gamit ang karaniwang teknik. Maliban na lamang kung alam ang banal na teknik ng Celestial King o may hawak na sukdulang sandatang Celestial. Kahit ano paman, ang pagkamatay ni Robin ay nagdulot ng malaking kaguluhan sa Celestial na mundo at pinatunayan nito na ang pumatay kay Robin ay napakalakas. Matapos pagsabihan ng kanyang mga junior, tiningnan ni Wilbur ang mas malalim na bahagi ng silangang dagat at nagtungo roon. Sa kabilang dako, ganoon din ang iniisip ng ibang sekta. Agad nilang pinaalalahanan ang kanilang mga disipulo na maging maingat at iwasan ang gulo. Sa itaas ng kanlurang bahagi ng silangang dagat, ang tagapagmana ng Heaven Palace na si Amin Kaufman ay kasama ang kanyang mga banal na general na pawang mga Celestial. Patay na si Robin. Mukhang may bagong henyo mula sa ibang lugar dahil sa pagsasanib ng langit at lupa. Isang napakalakas na kayang pumatay kina Robin at Owen kaagad pagkatapos ng pagsasanib, sabi ni Amin na may bahagyang ngiti. Si Amin ay isang napakagwapong lalaki at may perpektong balat. Isa sa kanyang mga banal na general ang may naglalagablab na liwanag ng mga alituntunin sa kanyang katawan at nagsabi, Sir, sinasabi na ang Blue Realm ay ang mundo kung saan galing ang Green Emperor bago siya umakyat sa ating mundo. At ang matandang baliw na naging kilala sa hangganang dagat ay galing din sa Blue Realm. Blue Realm ulit. Nawala ang ngiti ni Amin. Kumunat ang kanyang noo at nag-isip ng mabuti. Sa loob ng maraming siglo, ang Blue Realm ay madalas na nababanggit sa Celestial na mundo. Naroon ang Green Emperor na naging Celestial King at ang matandang baliw na naging malapit ng maging Celestial King, na dumating sa Celestial na mundo 200 taon na ang nakalipas. Biglang naalala ni Amin ang isang masamang alaala. Ang matandang baliw ay pumasok sa Nine Heavens at ninakaw ang kanyang Ninth Revolution Golden Peel. Natuklasan siya ni Amin ngunit napakalakas ng matandang iyon at hindi niya ito kayang talunin. Kalaunan, napagtanto ni Amin na ang misteryosong matandang iyon ay tila may komplikadong pagkakakilanlan dahil kahit si Lawrence ay ginagalang ito. Nakaramdam ng kaunting pagkapagod si Amin nang malaman niya na ang pumatay kina Robin at Owen ay galing din sa Blue Realm. Napabuntong hininga siya. Tandaan ninyo ayaw natin ng gulo. Kung makita man natin siya sa hinaharap, huwag ninyong gagalitan o gagalawin. May isang bagay na hindi sinabi ni Amin sa kanyang mga banal na general. Dahil kayang pumatay ni Severin ng isang Celestial na Panginoon at isang malapit ng maging Celestial King ng sabay, malinaw na mas lalo pa siyang lalakas sa hinaharap. Siya ay tagapagmana ng Heaven Palace at disipulo ni Lawrence, ngunit kahit siya ay hindi kayang gawin ang nagawa ni Severin kahit pa alam niya ang banal na teknik ng Celestial King. Kabanata 340. Ang kapangyarihan ng isang malapit ng maging Celestial King ay talagang halos umabot na sa antas ng isang Celestial King. Kahit si Amin ay alam na kailangan niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan ng pinagmulan upang mapatay ang isa. Umiling siya at tiningnan ang mas malalim na bahagi ng silangang dagat. Kumislap ang kanyang mga mata ng gintong liwanag na tila kaya niyang makita ang libo-libong milya ang layo. Nakita niya ang isang nakakatakot at kakaibang pangyayari sa kalaliman ng silangang dagat. Walang pag-aalinlangan, agad siyang mabilis na pumunta roon kasama ang kanyang mga banal na general. Kalahating araw ang lumipas, si Severin ay lumulutang sa himpapawid sa ibabaw ng Akron Island, kung saan nakita niya ang isang banal na liwanag na umaakyat sa langit mula sa isla. Ang banal na liwanag ay naging isang malaking gintong dragon sa kalangitan. Umiikot ito sa mga ulap at bumubuga ng kulog. Napuno ng tuwa at kasiyahan si Severin. Batay sa pangyayaring ito, maaari bang may isa pang fragment ng espiritual na ugat sa islang ito?
Wala na siyang interes sa mga karaniwang kayamanan. Ang espiritual na ugat na lamang ang nakakakuha ng kanyang pansin ngayon. Habang naggagalugad siya sa silangang dagat, napansin niyang kumikislap ang kalangitan ng Akron Island ng makukulay na liwanag. Kaya agad siyang lumipad ng mabilis upang makarating sa isla. Sa pagtingin sa banal na liwanag, sigurado siyang hindi ito karaniwang kayamanan. Habang handa na siyang sirain ang restriction upang makapasok sa isla, may narinig siyang sumisipol na tunog. Bigla niyang nakita ang isang binatang may malababaing mukha at makisig na anyo na nakasuot ng matingkad na dilaw na kasuotan, kasama ang mga cultivator na may celestial na aura na bumababa mula sa itaas. Ito ay si Amin at ang kanyang mga banal na general. Nagulat si Severin nang makita si Amin. Isa na namang malapit ng maging Celestial King. At may mga late-stage Celestials bilang bodyguards niya. Siya ay tiyak na mahalagang tao. Hindi nagpa-dalos-dalos si Severin at agad na nag-ingat. Hindi niya alam, si Amin na bagong dating ay nagulat din. Ang kanyang gintong mga mata ay kayang tumagos sa kawalan, tumingin sa 9 na langit at bumaba sa 10 lupain. Sa madaling sabi, napakalakas ng kanyang paningin. Nagulat si Amin nang makita ang natitirang aura ng mga alituntunin ni Robin at Owen sa katawan ni Severin. Paulit-ulit niyang kinumpirma na tama ang kanyang nakikita. Sa huli, hindi niya alam ang gagawin nang mapagtanto niya ang ganap na yugto ng Celestial, na nasa harap niya ngayon ang pumatay kina Robin at Owen. Agad siyang nagpadala ng mensahe sa kanyang mga banal na general at inutusan silang huwag kumilos ng padalos-dalos upang maiwasan ang gulo. Sa ganoong paraan, naging isang awkward at kakaibang sitwasyon. Nanigas ang katawan ni Severin habang lihim na pinaggana ang Loren Divine Blade upang maghanda sa laban. Sa kabilang banda, si Amin ay nasa kalagayang mabigat ang loob at hindi rin naglakas loob na sumulong. Nauwi sa patihil na sitwasyon ang lahat at lalong naging tensyonado ang hangin. Sa sandaling iyon, dumating din si Wilbur at ang kanyang grupo.